Okay, magandang araw po sa inyong lahat mga minamahal ko mga kababayan. Muli po nandito na naman po inyong lingkod dito po sa ating programa. At syempre bago pong lahat, binabati natin lahat po ng ating mga kababayan Luzon, Visayas, Mindanao, maging mga kababayan po natin sa Ampon. So magandang umaga po sa inyong lahat. Okay, sa umaga pong ito ay pag-uusapan po natin ito pong naging balita po ng Avanti News. At ito rin po ay mababasa natin sa ilang pahayagan, lalong-lalo na sa social media, sa Facebook, o mapapanood din natin sa YouTube, no? Ito po tungkol sa naging pahayag po ni Senador Panfilo Lacson sa naganap na privilege speech dyan sa Senado, no? So ayon po dito sa balita ng Avanti News, sa kanyang privilege speech sa Senado ngayong Miyerkules, August 20, ibinunyag ni Senador Panfilo Ping Lacson na ang kontraktor ng mga flood control projects sa Bulacan, partikular sa Hagunoy, ang Darcy and Ana Builders and Trading, ay hindi matagpuan sa kanilang nakalistang address, no? So, tuloy natin. Base sa dokumento ng kumpanyang ito, ito'y pinaka-message na po ni Senador Panfilo Lacson. Okay, base sa dokumento ng kumpanyang ito, sabi niya, ito ay isang negosyo na rehistrado sa ilalim ng sole proprietorship proprietorship. Ayan, proprietorship. Mahirap talaga, no? At may address sa Acorda, Rizal. So, sabi po niya. So, sabi niya dito, subalit, nang pumunta umano, o puntahan umano ng team ng senador ang naturang address ng kumpanya ay isang gym at e-payment store ang tumambad sa kanila sa halip na construction company. So, ipinakita rin ni Lacson sa Senado na tulad ng naturang kontraktor, hindi rin nila mahanap ang flood control projects ng kontratista sa barangay Carrillo at Abulalas sa Hagunoy na pawang nagkakahalaga ng 77.199 milyon. Ang laki. Ang laking pera to mga kababayan. 77.199 million. So, ibinunyag ni Senador Panfilo Ping Lacson sa kanyang privilege na ang contractor daw ng flood control projects na yan dyan sa Bulacan, dyan na, lalong-lalo na dyan sa Hagunoy, na tinatawag na Darcy and Ana Builders and Trading, ay hindi matagpuan ng kanilang o sa kanilang nakalistang address dyan sa Cordona, Rizal, no? So sa halip daw na ang makita nila, inaasahan nilang makita yung construction company, ang nakita po nila, natagpuan doon ay iba. Gym ang nila, at isang tinatawag na e-payment store, no? So, dagdag pa po rito, hindi rin daw matagpuan ang flood control projects ng kontratistang nasabing kontratista dyan sa barangay Carrillo at Abulalas, Hagunoy. Grabe, mukhang marami matutuklasan talaga dito ang ating mga senador, no? So, grabe. Inaasahan nila na ang makikita nila ay isang construction company. Ako sa tingin ko mukhang umalis na yata. No? So, para sa akin mga kababayan,
ang pagbubunyag pong ito ni Senador Lacson ay nagdudulot ng malaking pagkabahala po, no, sa ating mga kababayan. Kung totoo ang kanyang mga aligasyon, ito ay nagpapakita ng posibleng korupsyon at kapabayaan sa pagtupad po ng mga proyekto ng pamahalaan. Yan po ang aking nakikita. Nakakabahala na ang isang kontraktor na may malaking halaga ng proyekto ay hindi mo matagpuan sa kanilang nakalistang address. Yan ang nakakabahala doon, no? At ang mga proyekto mismo ay hindi rin makita. Para sa akin, ito ay nagpapahiwatig po ng posibleng isa sa tinatawag na ghost projects o kaya substandard na trabaho. Kaya kung ako po ang tatanungin ninyo, no, at kukuha na ninyo ng opinion, para sa akin napakahalaga na ang mga otoridad po ay magsagawa ng masusing investigasyon sa mga katulad nito, di ba? May aligasyon po si Senador Lacson. Kung mapapatunayang mayroong anomalya, dapat managot talaga ang mga sangkot at maparusahan ayon sa ating batas o sa pinatutupad ng ating batas, di ba? Ang pera na dapat sana ay ginagamit para sa kapakanan ng publiko ay hindi dapat napupunta sa bulsa ng mga tiwaling opisyal at kontraktor. Kasi sa taong bayan yan Dapat tiyakin ng ating gobyerno, ng ating pamahalaan na ang mga proyekto po ay naipapatupad ng maayos at walang korupsyon, di ba? Kasi nakakaawa po dito, sa totoo lang, ang mga Pilipino, hindi naman po yung, di ba? Tayong mga Pilipino po ang kawawa dito. Nagbabayad tayo ng tax, di ba? Obligado tayo sa ayaw natin sa gusto, inuobliga tayo ng gobyerno. So dapat obligahin din ng gobyerno na managot yung may sangkot sa katiwaliang ito, di ba? Kaya nga para sa akin mga kababayan, ito pong pagbubunyag ni Senador Lacson ay isang malaking hamon sa pamahalaan upang ipakita ang kanilang dedikasyon sa transparency at accountability. Tama? Dapat silang kumilos. Kung kinakailangan, agad-agad. Kasi tayo nga, di ba? Pag nakita ng gobyerno na meron tayong negosyo, gusto nila agad-agad magbayad tayo ng tax, magbayad tayo ng kung ano-ano bago tayo makapag-umpisa sa negosyo. Di ba? Di ba? Dapat silang kumilos agad upang imbestigahan ang mga aligasyon at tiyakin na ang mga proyekto po ng pamahalaan ay naipapatupad ng maayos at walang korupsyon. Diba? Ito ay mahalaga upang manatili po ang tiwala ng publiko sa pamahalaan at upang matiyak na ang pera po ng bayan ay ginagamit para sa tunay na kumbaga sa anong salita dito, pakipakinabangan kapakinabangan pala ng mga mamamayan o ng mga Pilipino. Diba? So, ating yan pinagkatiwala natin sa gobyerno. Parang ano lang yan parang bangko Diba? Ba't ka ba maglalagay ng pera sa bangko? Kasi, alam mo, ligtas ang pera mo dyan Gwardyado yung ano mo, yung pera mo. Ganun din. Kaya nga tayo hindi nagdadalawang isip at sumusunod tayo na magbigay ng tax sa gobyerno dahil may tiwala tayong kaya nilang protektahan yan. Pero salamat kay Senador Ping Lacson dahil sa totoo lang hindi niya natrabaho yan biro mo, nagkaroon pala siya ng dahil sa gusto niyang matulungan ng gobyerno makatulong sa magandang adhikain ng ating Pangulo. Ayun. Inutusan niya yung kanyang team. Bumuo pala siya ng isang team
na mag-iimbestiga dito. Ewan ko lang sa ibang senador kung may team sila dyan o bumubuo sila ng kanilang mga team para lang makatulong sa pagsasaliksik, pagtuklas. O, biro mo ay ako sigurado ko itong mga inutusan ni Senador Ping Lacson, gumastos siya ng pera dyan. Baka kinuha niya yan sa sarili niyang budget. O, yung ibang senador kasi dyan, takot na kumuha, mabawasan yung kanilang budget. Kaya, di ba, ayaw ng mga ganyan, team, ayaw ng mga imbestiga dahil magastos. Pero ito, tignan nyo si Senador Ping Lacson At sa ganitong ginagawa niya, makikita natin na hindi pa rin nawawala ang kanyang pagiging veteranong pulis na magaling sumaliksik, mag-imbestiga pagdating sa mga katiwalian, lalong-lalo na sa pag-iimbestiga tungkol sa mga kriminal na magnanakaw sa pera ng taong bayan. Diba? Kaya saludo po ako kay Senador Ping Lacson. So hintayin na lang po natin kung ano ang magiging resulta ng kanilang pag-iimbestiga at ano naman ang masasabi ng nasabing kumpanya na kung hindi ako nagkakamali ay talagang sa tingin ko hahanapin po nila ito at ipapatawag dahil hindi po basta-basta ang pera na ibinigay sa kanila, 777.199 million. Yung 1 million nga lang, malaking bagay na yun Pwede ka nang bumili ng motor, sasakyan, maliit na bahay, di ba? Malaking bagay na yun, lalong-lalo na sa mga Pilipinong mahihirap katulad natin. Kaya doon sa Darcy and Anna Builders and Trading, huwag na kayo magpahanap-hanap pa. Sa bagay, alam ko ipapatawag to sa Senado di ba? Ngayon, pag hindi to dahil rehistrado naman to, so ang ipapatawag dito yung mismong pangalan ng tao na nakarehistro sa kumpanyang ito, di ba? So doon na magkakaalaman na talaga, o sino yung mga naging kaparte niya, kasi ito ang masasabi mong totoong ghost project kasi pinuntahan nila yung nakasaad na kontrata o yung lugar na kinontrata nitong nasabing agency, nasabing kumpanya. Ang nakalagay doon dyan sa barangay Carillo, Abulalas sa Hagunoy, wala silang nakita. Wala silang nakitang proyekto. So ibig sabihin, may kailangan tayong malaman. May kailangan na sumagot sa magiging tanong ni Senador Ping Lacson. So yan po ang abangan natin dyan sa Senado. So muli po, tuloy po ng sinasabi ng iyong lingkod, mabuhay po ang ating inambayan, mabuhay po nagmamahal sa ating inambayan. Maraming salamat po.